Oo, ang problema natin doon kaya minsan may nagre-report na namamatay kasi mainit na mainit, biglang umulan. Mhm. Yung mga algae na nandun sa ating palaisdaan, mamamatay kasi Mhm. biglang magbabago yung temperature, magbabago rin yung oxygen level. Yung pag namatay kasi yung mga algae, yung pagkabulok nila kumakain din ng oxygen eh. So Mhm. may kalaban yung ating mga alagang isda o hipon sa oxygen lalo na sa gabi. Mhm. So kailangan lang conscious tayo na dapat ang ating palaisdaan nasa tamang lalim. Karamihan ng palaisdaan natin dito sa Pangasinan mababaw na eh. Ideally, dapat 1 meter yung lalim ng tubig eh. Uh, pag mababaw, siyempre madaling maapektuhan ng init ng panahon. Yung ilalim kasi doon sa tubig, malamig. So, yung isda natin, pwedeng pumunta roon sa malamig na parte ng palaisdaan. Pero kung mababaw, wala silang choice. Talagang tatanggapin nila yung stress, dulot ng mainit ng panahon, biglang lalamig. Normally, mga ganitong problema, Mhm. phenomenon ay nagiging resulta nung sakit ng isda. Halimbawa, mawawalan sila ng lakas para sana salagin yung mga sakit ng isda o sakit ng ating mga inaalagaang hipon. Pero kung nandun yung matinding stress, parang tao din, pagka na-stress tayo naka-aircon tayo na maghapon sa kotse, bigla ka lumabas ng kotse, Mhm. pwede kang bahingin, masipon. Parang ganun. Ganun din ang isda. Pagka biglaan yung pagpapalit ng temperature, matindi rin yung epekto ng stress. Mhm. Doc Wesley, kailan usually na nangyayari yung mga normal na pagkakatala po ng insidente ng tangok at yung mga insidente po ng fish kill, Doc? Yung skill natin ah, medyo ang kailangan mas magandang pag-aayos ng ating sistema eh. May mga lugar talaga na dati na sa tinagal-tagal ng panahon na nag-aalaga ng bangus sa mga cages, mga ganyan. Nakaipon na tayo kasi ng maraming dumi doon sa ilalim ng dagat doon sa Mhm. ilalim ng bay o ng channel na kung hindi talaga i-correct ng ating LGUs, hindi mababago yung nararamdaman natin, nadadanasan natin na namamatay yung mga isda kung biglang nagbago yung climatic condition. Ang kailangan holistic eh. Dapat i-control din yung dami ng cages na inilalagay sa isang bay. At nang sa ganun, makontrol din natin yung uh, yung mga organic matter, yung mga feeds, mga dumi ng isda na bumabaksak doon sa ilalim ng ilog o sa ilalim ng dagat. Mhm. Sa ibang bansa kasi pag sinabing umalis kayo dyan aalis eh. For example sa China, pag sinabing umalis kayo, aalis. Kasi nga communistic sila eh. Dito sa atin masyadong matagalan yung pagpapaliwanag, taon yung meeting bago mapaalis yung mga medyo sumusobra sa mga inaalaga ang isda. So, meron tayong problema ng konti, kaya lang dapat conscious nga kasi itong mga malakihang nag-aalaga ng cages, sila rin naman yung malulugi kung magkaroon ng fish kill eh. Kukunti lang naman talaga yung mga aquaculturist na nag-aalaga ng malakihan. Karamihan sa ating mga taga-alaga ng isda, yung malalaking companies na sila yung may puhunan kasi.
Mhm. So, ganun ang sitwasyon natin. So, ang strategy na lang siguro, mas turuan natin yung mga maliliit na nag-aalaga ng isda, nag-aquaculture at nang sa ganun hindi sila malugi. Mhm. So,